Noong ikapito ng Hulyo taong 1872, matapos mabuwag ang La Liga Filipina ay itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na pinangunahan ni Andres Bonifacio kasama sina Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz at Jose Dizon. Itinatag nila ito sa tahanan ni Diodato Arellano sa Tondo, Maynila. Layunin nitong samahang magkaisa ang mga Pilipino upang makalaya sa mga kamay ng Espanya. Noong una ay mga lalaki lamang ang pinapayagang sumapi sa katipunan. Ngunit dahil sa paghihinala ng kanilang mga asawa sa kanilang pag-alis tuwing gabi at dahil na rin sa nababawasan ng kanilang sweldo, ay napilitan silang itatag ang isang samahan na para lamang sa mga kapatid, asawa at anak ng mga katipunero. Malaki ang kampanya ng mga katipunera sa katipunan dahil sila ang nagtatago ng mga mahalagang dokumento ng katipunan. Kung may pagpupulong naman ng mga katipunero ay nagsasayawan at nagkakanta ng mga katipunera upang hindi maghinala ang mga sundalong Kastila. Patino, ito ang iyong sweldo. Molonyo, dahil sa iyong husay at kasipagan, sinaragdagan ko ng 2 piso ang iyong sweldo. Maraming salamat po. Nagtungo si Teodoro sa kumbento upang makita at makausap ang kanyang kapatid. Aking kapatid, ako ay may mahalagang lihim na itinatago na nais kong ibunyag sa iyo at handa na akong sabihin ngayon. Ipagpatuloy mo aking kapatid at ako'y makikinig. Ako ay kabilang sa isang samahan na tinatawag na katipunan, na ang namumuno dito ay si Supremo Andres Bonifacio, na layunin, pabaksakin ang pamahalaan ng Espanya. Hindi maaari, ito'y malaking kasalanan. Aking kapatid, pinapayuhan kitang magtungo kay Padre Mariano Gil upang ikumpisal ang iyong nalalaman sa ukol sa iyong samahan. Magtutungo si Teodoro kay Padre Mariano Gil upang sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. At dito na niya isiniwalat ang lahat. Isang liham
ipinadala ni Teniente Manuel Sitiar sa gobyerno sibil upang ipaabot ang kanilang kaalaman sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Nakasaad sa liham na ito ang brutal na pang-aalipin ng mga Kastila sa mga Pilipino at kanya ring sinabi na nakalikom ang grupo ng sapat na salapi upang matustusan ang mga armas na kanilang gagamitin sa pag-aaklas. At dahil dito ay tuluyan na ngang nabunyag ang lihim na ito sa gobyerno na nagresulta sa pagkulong at pagpaslang sa ibang kasapi ng Katipunan. Dinakip ang ilang mga kasapi ng Katipunan at ang iba ay pinaslang. May mga Kastila! Dahil sa pagkatuklas ng Katipunan, sinabihan ni Andres Bonifacio ang iba pang mga pinuno ng samahan na isang pagtitipon ng kanilang pasisinayaan sa Balintawak. Supremo! Ipagpamanig po ninyo! Ngunit natuklasan na po ng gobyerno ng Espanya ang ating kilusan at ngayon po ay nagkakagulong sa bayan. At ang ibang kasapi natin ay dinampot at ang iba naman ay pinaslang. Ano po ang ating gagawin? Kung magpapatuloy ito ay siguradong marami pa ang magbubuwis ng buhay. Magtipon-tipon ang lahat! Tayo tutungo kay Tandang Sora! Hindi na tayo ligtas sa lugar na ito! Nagsama-sama ang lahat at nagtungo sa bahay ni Tandang Sora. Gandang araw, Tandang Sora! Maaari ba manulod pansamantala sa iyong tahanan? Hindi taligtas ang ating lugar sapagkat nalaman na ng gobyerno ng Espanya ang ating kilusan. Pumarito kayo dito sa loob. Gagamutin ko ang mga sugatan nating kasamahan. Mas mabuti ngang dito muna kayo manuluyan. Mabutit dito nyo agad na isip na magtungo. Nakasisiguro akong ligtas ang lahat dito sapagkat hindi ito paghihinalaan ng gobyerno ng Kastila. Maraming salamat po. Nagkaroon ng pag-uusap si Tandang Sora at si Supremo. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng Katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano sa iyong tingin ang nararapat. Noong ika-23 ng Agosto, 1876, naganap ang unang hakbang na nagpakita ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Espanyol. Napakarami nang namatay. Marami pa rin magbubuwis ng buhay sa pangapi ng mga Kastila. Mula ngayon, susok natin ang ating samahan. Ilang araw mula ngayon, sa ika-29 ng Agosto, sisimulan natin ang revolusyon. Ang pagpunit ng kani-kanilang mga sedula ay nagpapakita ng kanilang pagtanggi sa malupit na pamahalaang Espanyol. Labasin niyo ang inyong sedula. Pagmasdan niyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang taong pananakop ng mga Espanya. Kung naman tayo sa sandata, mas malakas man ang baril o kanyon ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa ating huling hininga. Hindi tayo magpapalupig, tayo ang magtatagumpay, dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari ng lupaing ito. Sa atin ang bayang ito, punitin ang sedula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Pinatunayan din ang posisyon ni Andres Bonifacio bilang pangulo ng lumalagong organisasyon ng KKK o mas kilala bilang Katipunan.
Sarap!